isang lalaking nakasaksi mismo sa libing. Hindi siya kamag-anak, kundi parang kapitbahay, kakilala, o kasama sa mga naglibing. Siya yung ako sa mga linyang ito. Hindi ko alam kung paano ko ito uumpisahan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko ito malilimutan habang buhay. Noong araw na yon nasa libingan ako. At doon ko unang nakita kung paano kayang tumanggi ng lupa. Hindi sa kwento lang, hindi sabi-sabi, kundi sa harap mismo ng aking mga mata. Sabi niya, ang libingan hindi kailanman nagsisinungaling. Noong araw na iyon, habang inaangat ang bangkay, lahat ay natahimik. Tanging ingay ng backhoe, tunog ng lupa at mga ahas, daan-daan, gumagapang mula sa ilalim ng lupa. Hindi isa, hindi dalawa. Marami, umiikot sa paanan ng bangkay. Parang may gusto silang iparating, parang may bagay na hindi patapos. Lahat ng naroon, imam, kapitan, pati mga bumbero, sinubukang ayusin. Ngunit imbes na mawala, mas lalo pang dumami ang mga ahas. Parang may pahintulot mula kay Allah para sila'y lumitaw. At ako mismo ang nakakita. Hindi ito sabi-sabi lang. Hindi gawa-gawa. Ito ay totoo. Nakita ko kung paano itinulak ng lupa ang bangkay, kung paano ayaw tanggapin ng hukay, ang katawan ng isang lalaking sa paningin ng lahat, mabuting tao. O mabuti siya. Sa paningin ng iba, nang dumating ang bangkay marami ang umiyak. Ngunit isang tao ang hindi, ang asawa ng yumao. Nakatayo lang siya, matatag. Hindi pula ang mata, walang bakas ng luha. Tahimik lang, inuusal ang zikir ng marahan, paulit-ulit. Pagkalipas ng ilang oras, tinawag siya ng imam. Hiniling na magsabi ng totoo, kung ano ang nangyari habang buhay pa ang kanyang asawa. At doon ko narinig ang lahat. Mabait siya sa lahat ng tao, pero hindi kailanman naging mabait sa amin. 20 taon akong nabuhay na may sapat, pero walang saya. Ako ang nagtrabaho, nagbayad ng mga bayarin, nagpakain sa mga anak, pero para sa kanya pabigat ako. Hindi ko naman hiniling ang sobra. Ang gusto ko lang yung tungkulin na iniutos ni Allah. Pero tuwing ipapaalala ko, minumura niya ako. Sinasabing ako raw ay walang utang na loob, na ako raw ay maarte. Tiniis ko. Tumahimik ako. Pero hindi ibig sabihin tinanggap ko. Ngayon, isa lang ang hinihiling ko, na ipakita ni Allah kung sino talaga siya. Pagkatapos niyang magsalita, natahimik ang lahat. Parang pati langit ay nagdilim. At ang mga ahas, lalo pang dumami, gumagapang ng walang tigil. Parang isang palatandaan na ang lupa ay tumangging tumanggap. Nang sa wakas ay nailibing din siya, hindi pa rin huminto ang mga ahas. May isa pang pinakamalaki, lumabas mula sa ilalim ng lapida. May kakaibang ulo. Hindi karaniwang ahas, parang mismong parusa na nagkatawang lupa. Pag-uwi ko, tahimik ako. Tinitigan ko ang mga anak ko. Tiningnan ko ang asawa ko. At doon ako nanalangin, Ya Allah, huwag mo akong gawing asawa o ama na mapanlinlang. Yung mabait sa mata ng tao, pero malupit sa loob ng sariling tahanan. Maraming lalaki ang akala nila ay mabuti na sila dahil hindi sila lumiliban sa dasal, dahil marunong silang magbigay limos, dahil tumutulong sila sa matatanda. Pero nakalimutan nila, ang tunay na ibada ay nagsisimula sa tahanan. Ang nafka para sa asawa at anak, yun ang unang hahanapin ni Allah. Kung ang asawa mo ay hindi ka pinatawad, hindi mo alam kung tatanggapin ka pa ba ng lupa. Ang katahimikan ng babae, hindi laging tanda ng pagsuko. Minsan, yun ay dasal. At kapag ang babaeng api ay nanalangin, maging ang langit ay nanginginig. Kaya kung maririnig mo mula sa kanya ang mga salitang, hindi ko pinapatawad ang pang-aabuso mo, ang kapabayaan mo sa amin, maghanda ka. Sapagkat kapag umalis ang kaluluwa, ang libingan ay hindi na pahingahan, kundi hatol. Mga lalaki, tandaan ninyo, kahit milyonarya pa ang asawa ninyo, ang nafka ay tungkulin pa rin ninyo. Hanggang siya ay asawa mo, pananagutan mo siya sa harap ni Allah. At kung mamatay ka na hindi niya pinatawad, huwag mong asahan ang mapayapang lupa. Huwag mong hintayin na mga ahas ang unang sasalubong sa iyong hukay. Magsisi ka habang may oras. Bayaran ang mga pagkukulang. Humingi ng tawad. Dahil kapag tahimik ang asawa, hindi ibig sabihin tahimik si Allah. Wallahu alam.
Naway patawarin ni Allah ang ating mga anak na lalaki at naway manatiling mapagpasalamat ang lahat ng kababaihan.